verse 13 hanggang 18. Ano ba po ang salin ng inyong Biblia? Sabay-sabay po natin basahin sa Kawikaan. Makikita natin sa binasa natin dito kung gaano kahalaga yung karunungan. Oo, narinig natin yung karunungan, no? Yung katalinuhan. Pero hindi natin na alam kung gaano ito kahalaga. Napakahalaga po ito. At yung karunungan, hindi lang po yung kailangan pagpapasok sa school. No? Na kapag nag-aaral ka, pagkatapos mo ng pag-aaral, salamat po kayo sa pag-aaral. Ang totoo po niyan, habang buhay po tayong nag-aaral. Amen? Kahit po basahin natin yung salita ng Diyos, matapos natin yung Bible, hindi po matatapos yung karunungan na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. At kahit may edad na tayo, kahit matanda na tayo, marami pang pwedeng ituro ang buhay na ito sa atin. Amen po ba? Kaya ang karunungan, magpakailanman siya. Hindi siya natatapos sa pag-aaral. Tapos kailangan. At yung karunungan na sinasabi ng Panginoon ay mas malalim sa pag-aaral. Salamat sa Panginoon. Nakaraan, pinapasok natin yung mga anak natin sa eskwelahan. Pero kung sila ba ay nagpe-prepare o kayo po bang mga magulang naghahanda para sila pumasok sa eskwelahan, ano pong klaseng paghahanda? Ang ginagawa natin ay kailangan kompleto. Gamit sa eskwelahan ito. Kailangan may ball ito, may notebook ito, kailangan bago ang bag nito. May bag na, hindi masira, pero kailangan bago. Pero yun, ayaw na maulit. Kailangan bago yung sapatos, yung uniform, maayos. Yun yung gusto natin paghanda, Lord. Wala akong pera, Panginoon. Mapasok na yung mga anak ko. May kailangan na ng tuition, kailangan nila ng mga gamit para naman pagkapasok nila. Maganda yung gamit nila, maayos silang makakapasok. Ano pa? Yung kailangan pa po, masyado tayo nakapokus sa pinansyal. Pero sa paglalaki, malaki, sa mga natin, Panginoon, wala ko tayo gano'n sa version natin ngayon. Higit pa sa kayamanan. Higit pa siya sa kayamanan. Ang akala natin, umuulan sa kabataan, umuulan ang buhay ng anak natin kapag sila ay mayaman na. Pero sa paningin ng Panginoon, mas mahalaga o mas mapalad ang isang tao na karunungan at pang-unawa.
wala kayong bagay ang maaaring ipantay. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero hindi po ganun yung kaisipan natin. Amen. Aminin ba natin o hindi? Ang kaisipan natin, kapag meron isang milyon, tagumpay to, successful to. Diba? Magaling to. Yun ang kaisipan natin, pero sabi ng Panginoon, yung karunungan, kapag meron ganun, hindi yung mapamatay na kahit anong kayaman sa mundo. Wala siyang kapantay. Ang pinakamahal na ano? Gito po ba? O diamond? Meron po ba tayo yan? Hindi ko po natin pinansin. Yung diamond ba kaya? Bakit nabasa yun? No? Minsan nag-iisip ko yung ngipin ko. Totoo kaya ako? O kasi naman kasi diamond po yan. Hindi mo natin kaya yan. Pero kaya po natin magkaroon ng karunungan. Amen? Kasi ang karunungan ang gagaling po sa pagkahawak sa Panginoon. Kaya pagka lumabas na yung mga anak natin, ang una natin bilhin sa Panginoon, bukod sa pagbabaon, bibigyan mo ng karunungan ng anak ko. Amen? Kasi kapag siya, pinag-royal sa Biblia. Diba? Diba po, nag-aaral siya, habang nakapilipid siya, nakapilipid na. Hindi mo alam kung talaga mo, sinisipin niya na lang na bakit kaya hindi niya makakalaman. Pero ang lalaki makakagalingan po, amen? Kaya kung pinapanalangin natin na mag-provide ng Panginoon para sa material na bagay, bakit hindi natin ipanalangin na bigyan sila ng Panginoon at ibang karaniwang karunungan? Ganun kahalaga. At tayo din, nagiging matalino tayo sa buhay na ito kung pinapahalagahan po natin na magkaroon tayo ng karunungan sa bawat araw. Minsan kasi pag-isip natin, kaya pa, kaya bumili ko ng una. Nagkakaisip mo eh. Kung hindi mo sa buwan gabi, nagkakaisip mo. Kaya ako pabili-bili kasi nagkakaisip mo.
Pero alam niyo po, kahit meron kayo 1,000,000, pero kung hindi kayo matalino, bukas lang, wala na yun. Isang buwan lang, nalugi ka na.